May isang boses na unang nagpaiyak, nagpasaya at nagbigay pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Isang boses na kahit saan ka magpunta, sa palengke, sa jeep, sa probinsya, sa videoke ng kapitbahay, ay siguradong maririnig mo. Isang batang lumaking salat sa buhay pero may pusong puno ng pangarap. Isang taong dumaan sa hirap pero hindi sumuko. At isang artistang nag-iwan ng marka sa OPM na hindi kailanman mabubura. Ito ang mas malalim na kwento ng nag-iisang idol ng bayan na si April Boy Regino. Si Dennis Magluyuan Regino o mas kilala bilang April Boy Regino ay ipinanganak noong April 9, 1961 sa Marikina. Lumaki siya sa isang pamilyang hindi marangya. Bata pa lang, tumutulong na siya sa pamilya. Nagtitinda, naglalako, at kung ano-ano pang racket para lang may maipantawid sa araw-araw. Pero sa kabila ng hirap, may isang bagay na hindi nawala sa kanya. Ang pagmamahal sa musika. Sa murang edad, sumasali na siya sa mga amateur singing contests at kahit hindi laging nananalo, hindi siya tumigil. Dahil para sa kanya, ang pagkanta ay hindi lang talento. Ito ang magiging daan para mabago ang buhay ng pamilya niya. Pagsapit ng dekada 90, nabuo ang grupong April Boys na binubuo ni na April, ni Vingo at ni Jimmy. Sila ang naging muka ng OPM pop ballad at novelty hits noong panahon na yon. Ang kanilang mga kanta ay madaling sabayan. Madaling mahalin. Bakit ba ako laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. At madaling tumatak sa puso. Pero hindi nagtagal, nagpa siya si April na magsolo. Hindi dahil sa away, kundi dahil gusto niyang sundan ang sariling direksyon sa musika. At dito, nagsimula ang tunay na pag-angat niya. 1993, ito ang taon na tuluyang sumabog ang pangalan ni April Boy Regino. Ang kanyang debut album ay nagbenta ng libu-libong kopya. Ang mga kanta niya ay naging theme song ng mga pusong nasaktan, nagmahal at iniwan. Sino ba ang hindi nakakaalam ng Di ko kayang tanggapin na mawawala ka lang sa akin. Di ko kayang tanggapin ang awiting naging simbolo ng pagdurusa sa pag-ibig at kahit pati si Coco Martin noon ng FPJ's Provinciano ay napakostyum at napakanta gaya ni April Boy. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Kahit kaibigan lang at paano ang puso ko, na halos lahat ng videoke ay meron. Mo naman ako kahit kaibigan lang. Paano ang puso ko kung wala ka? Umiiyak ang puso na parang kwento ng bawat Pilipinong broken-hearted. Halingan lang tayong pinalayo. Kahapong nagdaan na para sa mga nasaktan at nagpa siya na lamang na mag-isa. Takot na akong umibig, ayoko nang maging baliw. Kahapong nagdaan, ayoko nang balikan. At ang masayahing Yeye Bonel na nagpakita ng kanyang kakayahang magpatawa at magpasaya.
At syempre, ang kanyang signature baseball cap, isang simpleng bagay na naging iconic. Hindi lang ito isang fashion statement, simbolo ito ng pagiging masa, pagiging relatable, at pagiging totoo. At dahil napasok din siya sa show business, naugnay rin siya noon kay Chris Aquino. Nung bata pa si Chris, talagang crush ko na ho siya. Ngayon, naman, hinihingi ng mga fans na dapat lamang halikan ni Chris ang Jukebox King. Pwede ba, April Boy? Payag ka? Payag ka ba? Baka siya po hindi payag. Aba, ayan. Pero sa likod ng mga ngiti at palakpakan, may mga laban siyang hindi nakikita ng publiko. Dumaan siya sa mga health challenges na unti-unting nakaapekto sa kanyang career. May mga panahong kinailangan niyang huminto, magpahinga at lumayo sa spotlight. Pero kahit may sakit, kahit may pinagdadaanan, hindi niya iniwan ang musika. Dahil para kay April Boy, ang pagkanta ay hindi trabaho. Ito ang buhay niya. Noong November 29, 2020, pumanaw si April Boy Regino. Isang araw ng pagdadalamhati para sa buong bansa. Pero kasabay ng lungkot, may isang bagay na mas malakas. Ang pasasalamat. Pasasalamat dahil binigyan niya tayo ng mga kantang naging sandalan natin sa hirap at saya. Pasasalamat dahil ipinakita niya na kahit galing ka sa wala, pwede kang maging inspirasyon sa buong mundo. Pasasalamat dahil iniwan niya ang isang pamana na hindi kailanman mamamatay. Kung lumaki ka sa musika ni April Boy, o kung minsan sa buhay mo ay naging kaibigan mo ang kanyang mga kanta, i-comment mo sa baba kung ano ang paborito mong awitin niya at bakit. At kung gusto mo pang marinig ang mga kwento ng iba pang OPM legends, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan. Marami pa tayong aalalahanin. Marami pa tayong kwentong Pilipino na dapat ikwento. Maraming salamat sa panonood, Idol.